Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Professor Malo Tikia. Isinare lang niya ang post ni Batas PH tungkol sa closing statement ni Associate Justice Senior, excuse me, Associate Justice Marvic Lunen sa oral arguments kahapon. Ako, napaiyak ako pagbasa ko nito. At ito, babasahin ko. I hope hindi ako iyak habang nagbabasa dahil nakakataba ng puso. May pag-asa pa tayo nang dahil sa mga maestrado natin sa Korte Suprema kagaya ni Justice Lunen. Sana siya ang mapiling Chief Justice. Kaya lang dahil sa politika parang malabo. Kaya lang, the fact na nandyan siya plus others, may pag-asa pa tayo ng kinakampihan ng mga maestrado sa Supreme Court ay tayong nasa laylayan. Yung social justice, nandyan talaga sa kanila. Ito ang kanyang sinabi. Our narrative should be that of a grade 5 student who cannot read or write. As per report at EDCOM 2, Educational Committee to, Educational Committee Part 2. And the limited hope of our family, not those who are able to send people to Princeton, Oxford, or wherever they could squander the opportunity, yet they become a political leader because they belong to a family dynasty. Our narrative should be that of a fisher folk family who now experience hunger because they cannot put diesel in their boat. Not those who produce very complicated budget concepts in order to purchase helicopters. So what I am saying is, you will always agree with me that our role is to try to step back and to see it from a different perspective, regardless of whether or not we will rankle those that are in power, because that is our duty as a court. Check up ko ang background ni Justice Lunen. Kasi may narinig ako noon na ang family roots daw niya is from our hometown of Bangar, La Union, yung kanyang mga parents. Narinig ko nung nasa serbisyo pa ako. So, nung chinek up ko is, ano pala siya, doon sa Vigan siya na ipanganak. And then, doon na tumira, doon na siya lumaki sa Baguio City. Kasi sa aming bayan ng Bangar, La Union, ang daming Lunen. Kamag-anak ko pa ngayong mga Lunen doon sa Bangar. At nakikita ko dito kay Justice Lunen, dumaan siya sa hirap. Although yung tatay niya is abogado, kaya lang, na napamahal, yung pamilya nila ay napamahal sa kanila yung indigenous tribe sa Cordillera. Ang dami nilang, so basically, matulungin ang pamilyang Lunen. Alam nila yung hirap ng mga nasa laylayan. Kaya yung closing statement niya na yun is binabanggit niya yung grade 5 who cannot read or write. Sa ngayon yun ang status ng quality of education natin.
Kasi nung una, nung tayong mga senior citizen, grade 5 na marunong nang mag-English nung una. Elementary graduate ka nung una is pwede ka nang magturo. Kaya lang ngayon, napakababa na ang quality of education. So, yung mga ganon, yung halos walang makain, yung mga, alam ko, yung mga mangingisda ngayon, hirap na hirap. Kasi yung bayan namin sa Bangarlaw yun is tabi kami ng dagat eh. Sa mahal ng krudo ngayon, halos wala na. So, hindi lang mga fisher folks, farmers, tricycle drivers, kawawa yung rider na namatay sa Quezon City na naghintay ng ayuda. So, ang sinasabi ni Justice Leonen is, ang korting ito, ang narrative natin is, tingnan natin yung kalagayan ng mga nasa laylayan, hindi yung mga nasa poder na marunong lang gumawa ng sophisticated budget, then bibili ng helicopter, bibili kung ano-ano, maleta, whatsoever. So, may pag-asa po tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi nandyan yung Supreme Court, last bastion of our democracy. Handa silang ipagtanggol ang mamamayang Pilipino laban itong mapang-aping gobyernong ito. So salamat po, Justice Leonen and the others na naipakita na nila yung desisyon nila sa PhilHealth issue. Yung desisyon nila sa unang impeachment complaint ni BP Sara. And susunod pang desisyon, nakikita ko na makamasa, makatao, maka-Pilipino ang ating Supreme Court. Salamat na lang at nandyan pa sila. Kasi kung wala ng Supreme Court, ano lang, saan na tayo papunta? Kaya yung mga nasa powers that be, yung mga nakaupo ngayon, humanda kayo. Dahil hindi natutulog ang Diyos, there will always be a day of reckoning. Sabi nga ni Tatay Digong. Darating ang hustisya because our God is a God of justice. Nakikita niya ang lahat na pangyayari sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Nang sin nga niabot. So si Kuya natagaan og yero. So Balay nga nangabuslot na mao ako. niyang iyang balay nang kuha na ang atop. So mao niyang hitsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung muulan. So di pang sapahan na lang og sako. Tungod sa di na makaya ang ulan. Kay dili na sa makaya kung ulan, sapa na lang og sako. At haron tayo mamada ko kuan. Bente. At ikunan da. Mga bulsot na gid kaayo. Kita na. So karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga nang bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig. Unya tungod sa tong kawadon, ang sin nga akong na gamit ani so nakatong pinakanipis na gyud sa tanan mo nga So pagkakaroon. dali ra siya makuan nadaot. Dali ra gyud kay nipis man. Tungod So sa kanipis kay di man ta makakayo baga gyud nga asin. so pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So na ko karon. na kay anak. Na ako'y duha ka anak kunya tangan naga-eskwela. So si Kuya. So ang imong panginabuhian Kuya, Kuan ra mag-uuma ra gyud sa mag-uumara. So si Kuya natagaan og yero so makaatop na gid ka karon Kuya. So atop na gyud ko karon dako akong kalipay og pagpasalamat sa nagpasyugdaan ni nga programa. Ang atop na ako nga naguba na gyud so Maalis release na gyud. na. Sige, sige.
O so nahuman na og atop si kuya sa iyang balay, so dili na gid siya tuluan, nindot na kaayo kay nahuman na gid og atop. Daghang salamat sa grasya sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa akong balay. Manginaot ko nga ang nagpasyog dani nga pinagi ni nga mga hinabang, manginaot ko nga dagang pag dagan pa ang matabangan sa dili lang diri sa among barangay, sa barangay Tagba kun dili. Sige. Dakip pa sa kinatibukan nga lungsod sa Talakag ang ilang mga tabangan. Dagang kayo Sige. salamat. Okay, sige. Salamat po.